Magandang araw mga ka-anime, nandito tayong muli kay Hisoka at ang walang katapusang paghahanap ng tunay na laban. Isang masusing pagtingin sa isipan ni Hisoka, ang kanyang pagkauhaw sa laban, pagkabigo kay Chrollo, at ang simulan ng isang mas madugong pangangaso. Sa Kabanata 405 ng Hunter x Hunter, binigyan tayo ni Togashi ng pambihirang sulyap, sa tunay na kalagayan ni Hisoka, matapos ang kanyang pagkatalo kay Chrollo. Sa video natin ngayong araw na ito, tinatalakay ang kanyang sikolohiya, ang konsepto ng ideal partner sa laban, at kung bakit ang pagkawasak ng Phantom Troop ay naging susunod niyang landas. Isang pagsusuri sa pagnanasa, pagkabigo, at desisyong hindi na kailanman babawi. Nagbubukas ang Kabanata 405, sa unang pagpapakita kay Hisoka, matapos nating masaksihan ang brutal niyang pagpatay kina Cortopi at Sholnark, kasunod ng kanyang sayaw sa pagitan ng buhay at kamatayan, laban kay Chrollo. Makikita natin siyang gumagala sa mga kasino sa unang antas ng Black Whale, nagmumuni-muni sa katotohanang, wala siyang matagpo ang kalaban na tulad niya ng lakas, na pwede niyang wasakin. Hindi raw niya ito ikinakatuwa, ang paglalaro mag-isa ay nakakalungkot. O ganoon nga ba? Si Hisoka ay likas na sinungaling, isang taong nagsisinungaling, kahit wala namang dahilan, at tila umaabot ito kahit sa sarili niyang mga iniisip. Habang naglalakad siya sa kasino, ipinapakita niya ang alinman sa kanyang pambihirang swerte, o kakayahang mandaya. Ngunit batay sa direksyong tinatahak ng kwento ni Togashi, mas malamang na swerte ito. Maaaring iniisip ni Hisoka na ayos lang ang mag-isa, ngunit sa totoo lang, wala siyang magagawa na magdudulot ng tunay na pagbabago. Kung walang kaparehang makakasayaw, walang kalabang masasaktan, si Hisoka ay isang hangkag na tao, at walang dami ng jackpot ang makakapuno sa kawalan na iyon. Ang bihirang sulyap na ito sa kanyang panloob na isipan, ay nagbibigay sa atin ng pahiwatig, sa kanyang pagbabago, matapos ang pagkatalo niya kay Chrollo, sa Heaven's Arena. Gaya ng sinabi niya, gusto ni Hisoka ng kapareha, isang taong tunay niyang mapupuntahan. Siya ay, sa kakulangan ng mas tamang termino, isang fight sexual. Nakakaramdam siya ng kasiyahan at lubos na kaligayahan, kapag nasasangkot sa laban ng buhay o kamatayan, hindi laban sa isang karapat-dapat na kalaban sa tradisyonal na pananaw, gaya ng kay Netero, kundi laban sa isang huwarang kapareha. Isang taong kayang itulak siya sa sukdulan, pilitin siyang ibigay ang lahat, katawan at kaluluwa, walang ligtas na paraan. Oo, may saysay ang pagdurog sa mahihinang kalaban, ngunit panandalian lang ang saya. Ganun din sa mga katamtaman o bahagyang mas malakas. Ang hinahanap ni Hisoka ay isang mas matindi, at mas tumatagal na laban, kaysa sa anumang naranasan niya noon, palaging pataas, palaging lumalala. Isa siyang tunay na mangangaso, at kasabay nito, isang adik. Lumala ng lumala ang kanyang pananabik, hanggang sa ang tanging nakikita niyang makakapagbigay ng pangmatagalang kasiyahan, ay ang boss mismo, si Chrollo Lucifer. Punong-puno ang Phantom Troop ng mga bihasa at halimaw na mandirigma, ngunit si Chrollo lang ang tinitingnan ni Hisoka. Walang ibang makakapuno sa puwang. Si Chrollo lamang ang makakapagbigay ng tunay niyang gusto, kailangan, at hinahangad. At dumating ang laban. Doon napagtanto ni Hisoka, na hindi sila magkatugma ng lakas, ng kanyang pangarap na makatunggali. Taon niyang hinabol si Chrollo, parang isang mapilit na mandirigma, na ayaw tumanggap ng pagkatalo, at nang tuluyan ng pumayag si Chrollo, handa si Hisoka na gawin ang anumang kompromiso, para magkatotoo ang pinapangarap niyang laban. At muntik na siyang ikapahamak nito. Ang laban nila ay hindi talaga laban, kundi isang survival game. Halos hindi man lang nakita ni Hisoka si Chrollo, isang kalabang hindi lang gumagamit ng sariling lakas, kundi ng lakas ng marami, ang ilan ay nagsakripisyo pa para maging posible ang laban. Hindi literal, ngunit sa diwa. Napapalibutan ng napakaraming walang saysay na katawan, mga kalabang kayang patayin ni Hisoka sa loob lang ng ilang segundo. Sa normal na pagkakataon, doon niya nakita ang tunay na anyo ng kanilang matinding laban, hindi ito laban ng individual na lakas at determinasyon, kundi laban ng kaligtasan.
At habang para sa ilan ay sukdulan ng saya ang ganitong hamon, para kina Netero at Hisoka, hindi yun ang hinahanap nilang kilig. Kaya matapos mabuhay sa laban kay Chrollo at malinaw na maunawa ang hindi kailanman ibibigay ni Chrollo ang gusto niya, nagpasya si Hisoka na siya na ang kikilos. Pinatay niya sina Cortopi at Sholnark, at ipinadala si Maki para ihatid ang mensahe, nagsimula na ang pangangaso. Dahil alam na niyang hindi niya makukuha ang gusto niya kay Chrollo, kukunin na lang niya ito sa paraang pinakamasasaktan ang kalaban. Hindi na siya lalaban sa termino ng iba. Hindi na siya maghihintay ng paghahanda o magbibigay ng pangalawang pagkakataon. Lahat, pati si Chrollo, ay lalaban at mamamatay sa termino ni Hisoka. Masyado na siyang naghintay para sa sukdulang karanasan, at nauwi lang ito sa mapait na lasa. At hinding-hindi na niya uulitin ang pagkakamaling iyon. Medyo iba ito sa karaniwan kong content. Nagsimula akong magsulat ng review ng Kabanata 405, pero nauwi sa ganito. Ngayon, may dalawa akong pagpipilian, ituloy ang review kahit medyo huli na, o gumawa ng isa pang mini-essay. Sa pagkakataong ito, nakatuon kay Chrollo. May sinabi si Bonalenov sa kabanatang ito na nagbigay inspirasyon sa akin, at gusto ko pa itong palalimin. Magpapasya ako base sa feedback ninyo at sa magiging performance ng video na ito. Maraming salamat sa panunood. Gaya ng lagi, bukas ako sa inyong puna.